in person ba, ganun ka rin? Babaero ka ba talaga? Manyak? Ano bang, ano? Hindi ka manyak, deserve kita ngayon. Di ba? Pero ibig sabihin, medyo bastos. I could say maginoo pero medyo bastos. Babaero, yeah, before. Lahat naman tayo pinagdaan. Banda ako eh. Magsisinungaling pa ba ako? Si Tio Bray kasi yung character na nilagay ko yung sarili ko noon. And at the same time, minagnify ko pa. Kumbaga kung si Brian, manyak. Ito, 5 times manyak to si Tio Bray. Parang kasi nag-i-enjoy, parang yun na yung naglalaro sa isip mo. Bakit hindi mo pa gawin sa camera? Oo, yun. Hindi na masaya eh. Tapos at the same time, yung sinundan ko doon, munod ako doon bro dahil sa pag-ibig. Kaya wala. Naghiwalay na kami. So parang sabi ko, wala na purpose to bro. So doon naghiwalay kayo, doon mo na na-realize. Doon naghiwalay kayo, doon mo na, ba't ba ako nandito? Ganon. Who would have thought sa kabastusan ko nakaka-inspire pala ako ng tito. Saan ka ba nagsimula? Bata ako. Siguro unang-una, dahil nung bata ako may ADHD ako. I was diagnosed with ADHD nung bata. So, mahilig ako mag-perform. Kasi yung side ng mom ko, mayor siya, Pagadian. So, lolo ko. Sinama niya ako kasi siyempre, pag mayor ka, nag-aano ka sa mga school, di ba? Nag-aano ka. Gustong-gusto kong sumasayaw. Kada sinasama niya ako, gusto kong nag-perform, gusto kong sumasayaw. Sa makatuwid, pala ko nung bata. Yun na yung nagiging source of happiness mo. Doon nagiging tingin ko, yung parents mo din, kaya rin pinili nila yung course ng kapatid mo sa doctor, kasi ikaw, architect. Kasi para to fulfill din nung ano yung gusto nila. Oo. Actually, ano naman sila eh. Ang parents natin, come to think of it, they just want the best for us. Takot sila sobra na mag-fail tayo. Pero dun din yung mali. Na ang anak mo, kailangan yan mag-fail. Kailangan yan mag-ano para matuto sa buhay. Hindi ikaw ang magde-decide niyan. Madaming magulang ngayon. Ayoko na maranasan ng anak ko na naghihirap ako na ganyan. Ito kaya ay anak ko. Ito na lahat. Mali. Kaya yun na yung minsan count ng second generation because nagkakaroon na ng mga weak na mga tao. Sila nakakaranas na Sila nakaranas. failure ng, diba, pag failure, dun ka talaga magiging malakas. The result will just follow kung binibigay mo all of you. Kasi ang daming tao, they chase man. Nalilimutan nila ang isang bagay na hinahabol mo even relationships. Ang isang bagay na hinahabol mo tumatakbo. Pero kung let's look at the butterfly concept, kung gusto mo ng butterfly, habulin mo butterfly, tatakbo yan. Hindi mo yan mahuhuli. Ang hirap huliin ng butterfly. Pero kung yung garden mo, pagagandahin, you focus on making a nice garden, the butterflies will just go to your garden. Ang ganda nun, no? Kailangan, kung nasaan ka, talaga mag-flourish ka, pag-enjoy mo, mag-grow ka. Ang focus mo sarili mo. You grow yourself, you heal your false beliefs. Paniwalain mo yung sarili mo. Actually, which is totoo naman. Paniwalain na deserve mo lahat ng abundance ng universe, abundance ng, ng mundo. Naging business mo ba siya, yung pagiging content creator, or mas gusto mo magkaroon ng business, yung traditional business sa tulad ngayon? Well, honestly, dati, kasi sa e-commerce ako nag-e-commerce din ako. So, the main reason why I got into content creation is because ayoko magbayad ng ads. Gusto ko magbenta ng produkto. Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast, the show where meaningful conversations come to life. I'm your host, Mikael, and I believe in the power of dialogue, the strength of conviction, and the magic of connection. In this series, we bring you a wide range of guests who share their stories, perspectives, and experiences. Our aim is to connect on a deeper level and explore the valuable insights that emerge from these conversations. So join us on this journey, and together, let's discover the beauty in the art of conversation. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. What's up, Digital Universe? Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast. And I'm your host, Mikael. And in today's episode, sobrang excited ako kasi I invited an inspiring and very powerful guest, no? Nakilala siya sa kanyang mga comedic and naughty interview sa mga magagandang babae. And also, napaka-witty and very entertaining ng kanyang mga contents. His humor and yung kanyang
charisma, no? Kaya siya naging successful sa kanyang career. Without further ado, let's all welcome to you, Bri. Wow, salamat. Grabe, Grabe yung intro mo grabe. Parang naramdaman ko na magaling akong tao. Parang ganun, hindi ko siya nakikitang ganun eh. Parang feeling ko kasi ginagawa ko lang naman yung mga kalokohan ko, yung may binivideo ko lang, alam mo yung pinapapanood ko sa ibang tao. But, thank you very much, Mikael. Yan. Ayun, grabe, no? Bro, thank you, no, for saying yes dito sa podcast na to. Siyempre! Why not? Why not, Thank bro? you. Why I not? really appreciate. Oo. Kamusta ka na, bro? Ano bang pinagkakabalan mo ngayon? Ngayon, mostly, unang-una sa editing ng mga videos kasi so far, yung mga videos ko, ako lang naman nag-e-edit. So, meron lang akong kinuwang editor for Reels. Tapos, syempre, sa pag-shoot din ng content ko, dahil ang inaalagaan kong page ngayon, dalawa for personal and then one YouTube account and then one Instagram and then one TikTok account. Wow. Tapos, yung Tito of sorry. Excuse me. Yung Tito of Fuckboy, yun pa. Yung podcast. So, maghahati pa kami ni Joshua Agatep noon. Tapos, outside projects, may sinisimulan kaming clothing ni DJ Lunyo as of the moment. So, yun yung ilo-launch ngayong May 28. So, yun na. So far, yun naman ginagawa ko. Being passionate about things, yun lang. So, naging ano mo siya? Naging business mo ba siya? Yung pagiging content creator? Or mas gusto mo magkaroon ng business yung traditional business na clothing line? Well, honestly, dati, kasi sa e-commerce ako nag-e-commerce din ako. So, the main reason why I got into content creation is because ayoko magbayad ng ads. Gusto ko magbenta ng produkto, ayoko magbayad ng ads. Pero nung ginawa ko na yung pagko-content, na-enjoy ko na siya. So, parang goes back to my childhood dream na ever since bata ako, gusto ko mag-artista. Alam mo yung gusto kong sumikat. I'm not gonna deny it. Kumbaga, kaya ako nagbanda, naging successful naman ako sa banda. Hindi lang katulad nung ngayon na katulad ng pagko-content na yung success sobrang laki, hindi naman malaki pero okay na okay yung success at maganda doon, nagsisimula pa lang. Lumalaki siya ng lumalaki. As you go on, parang as it unfolds, nakaka-excite siya eh. So, yun, naging business, yes. Ngayon, that was my goal. Makaalis ako dun sa 9 to 5 ko and then do content creation full-time. And now, I'm doing it full-time. And ang ginagawa ko naman ngayon, I'm trying to expand outside of making content or other ways of monetizing it. Like, yun nga, business. So, yun. Saan ka ba nakatira ngayon, bro? Sabi mo kasi childhood dream mo yan. So, sa paligid mo ba, nung kabataan mo, may mga ganyan din? Gusto mo mag-artista or yung mga yung parents mo, gusto kang, saan ka ba nagsimula? Yung kabataan mo? Bata ako. Siguro unang-una, dahil nung bata ako, may ADHD ako. Oh. I was diagnosed with ADHD nung bata. So, mahilig ako mag-perform. Meron time na, kasi yung side ng mom ko, mayor siya, Pagadian. So, lolo ko, basically, yung RIP. Sinama niya ako kasi siyempre, pag mayor ka, nag-aano ka sa mga school, di ba? Nag-aano ka. Gustong-gusto kong sumasayaw. Kada sinasama niya ako, gusto kong nagpe-perform, gusto kong sumasayaw. Sa makatuwid, pala ko nung bata. Kumbaga, yun na yung nagiging source of happiness mo. Doon ka nagiging na-excite ka pag center of attraction ka na yung nakikita nila na naging pabibo ka. Actually, more than being the center of attraction, natutuwa ako. It gets me off na nakikita ko na na-entertain yung mga tao. Natutuwa sila, pumapalakpak sila, na sila. So, dun ako, parang may joy ako dun. So, siguro dun pumasok yung, sabi ko sa sarili ko, at an early age, hindi man early age, college, in a way, I was blessed na alam ko na yung gusto kong trajectory. Gusto ko na talagang maging entertainer. So, yun nga, banda ako nun. For the longest time, kalahati ata ng buhay ko, banda ako. So, I was performing on stage. Gitarista ako ng isang banda. Ano pangalan ng banda? Or hindi siya naging mainstream or underground siya? Semi-mainstream.
R&B siya, Urbanation, yung name ng band, Urbanation. no. R&B kami, yun yung Oo. time ng mga South Border, Oo, yan. Yun sila Ah, yung mga narinig ko na yung nakakasabay Urban namin. Nation. Sikat na sikat yung South Border noon. Meron pa kami mga ibang kasama na yan yung uso yung mga R&B bands noon, ayan yung K24/7, ayan yung kami, Urbanation, mga ganun. So sa gitarista ka. gitarista ako. Yun. Bakit natigil? Dahil nag-disband na kayo? Actually, hindi ko rin alam eh. Hindi naman siya natigil. Oo. It's just that siguro the other members had different priorities. Siyempre, tumatanda tayo, tanggapin natin yan, we're aging. Yung mga ibang kabanda ko, they focused on business. Ako naman, nangyari, umalis ako for quite some time, pumunta akong Dubai. I tried, my luck there. Mm-mm. It didn't work out, pero pag uwi ko naman dito, ang dami kong baon. Kumbaga, ang dami kong lessons na natutunan doon kasi iba rin ang laban sa abroad eh. Mm-mm. So 2 years, 6 months ako doon. So simula noon, hindi na kami nagigig. Pero nag-organize kami minsan ng mga reunion gigs. Tapos halimbawa may mga old clients kami na kumukuha sa amin. Dati kinukuha kami ng Christmas party. Pag mga ganon, nagbubuo kami. Mm-mm. So tumutugtog pa rin kami anytime na pwede. Tumutugtog kami. Hindi naman siya necessarily na disband. So it's just that before, kailangan namin tumugtog for money. Kailangan yung trabaho namin. Kumbaga, kahit papano, hindi rin basta-basta yung nakukuha naming income sa pagtugtog. Pero ngayon, andun na kami sa point na, yes, gusto namin yung may pera. May it's part of the respect and it's part of, alam mo yun, kumbaga, kasi nagbayad na kami ng dues namin pero it's more of, gusto lang namin mag-play together. Parang andun na kami sa point na gano'n na namimiss namin yung isa't isa na tumugtog together. So, yun. Saan mo sila nakilala? During that college ba sila? Nabuo ba yun? Or nabuo na lang siya kasi ako actually ang nagbuo. So, may mga banda rin akong tinutugtugan noon, nakilala ko sila. So, unti-unti, nakilala ko yung singer, nagbuo kami ng banda, nakuha ko ng iba-ibang miyembro hanggang sa yun. Yun yung pinaka naging matagal kong banda, parang 13 years kami nagsama and counting. Parang ganun. Ang matagal talaga. Ba't nung college ka ba, nasa theater arts ka talaga? Ano bang course mo nun? Nung college ako, architecture. Ang layo architecture. Oo. Layo. Oo. Layo talaga. Gusto ko. Ano nangyari? Parang hindi mo siya na, hindi ka na in love dun sa course mo, napunta ka sa ibang field. Okay. Nung elementary ako, gusto ko talaga maging painter. Painter naman. Mahilig ako mag-paint. So ibig sabihin, Hindi in-line ako ka rin sa mga arts talaga. Creative talaga akong tao. Creative. Bata ako, gusto kong laruan Lego eh. So gusto ko talaga yung nagkikreate. So may time na nandun ako sa painting. Syempre, ang magulang ko, boomers. Ako, Gen X ako. Di ba? At that time, fine arts ang gusto kong i-take. Sa fine arts, 2 school lang ang pwede. Unang-una, UP, and then UST. So, hindi ako nakapasa parehas dun. Tapos, kailangan kong mag-June na, wala pa akong papasukan. So, nag-exam ako sa FEU. Nakapasa naman ako sa FEU. Pero ang inisip ko nun, at that time, alam mo naman ang utak namin, which is, hindi pa ang utak namin nun, parang fine arts, mababang course, walang pera dyan. Tapos mababang school na yung papasukan ko. Bakit? Dapat, yung course ko mataas. So, nag-architecture ako. Which is, ngayon, looking back, mali pala. Dapat pala pinurso ko yung fine arts. So, without even, kasi ngayon, passion mo, may pera na eh. Basta, nasa diskarte mo eh. Correct. Iba na yung thinking ngayon eh. So, looking back, siguro, hindi kasi I'm an undergrad, by the way. So, hindi ako nakatapos ng architecture dahil sa pagbabanda. At least, di ba, na-follow mo yung passion yun mo, nga, na in love ka nga, dun sa, nasunod pa rin yung Tsaka at that time, parang baon ko sa school, 150. Malaki na yun, 150. 150 per day. A day. Bigla akong kumita nagulat na lang ako, bigla akong kumita, maliit, 5,000 a week. Wow. Sa pagbabanda. Saan kayo nagpa-perform? Sa mga schools din or sa mga resto events bars na? Oktoberfest. May kumuhang banda sa akin na talagang career-changing talaga. Ang name niya, Pop Cycle. So, madaming events. Cebu, kung saan-saan lugar. Yun na yung nagsimulang bumukadkad yung musical career ko. Bumukadkad. Talaga diba? Parang Parang, diba? Yun. So, yun.
kumbaga dumating sa point na, ito nakakatawa tong scenario na to. Sabi ko sa tatay ko, parang na-realize ko yata, hindi ko kayang pagsabayin. Kasi yun yung time na galing akong, magpa-fly out ako ng Cebu ng hapon, tutugtog ako, pa-fly in ako ng umaga, papasok ako. Ng school, diretso. May dala na ako uniform, dala ko na yung T-square ko, dala ko na yung dala ko yung pantugtog, iniiwan ko sa guardhouse nung FEU. Sabi ko, hindi ko yata kayang pagsabayin to. Sabi ko, di airpot ko naman. Tama. Siguro akala niya, na-realize na, naisip na ng anak ko. Sabi niya gano'n, sige. Sabi ko, kailangan yata mamili ako. Sabi ng tatay ko, kailangan mo nang mamili. Kailangan i-prioritize mo muna yung school mo. Oo nga eh. sabi ng tatay ko, sabi ko sa kanya, oo nga eh, kaya tigil muna ako ng next sem. Muna ako magbabanda. Akala niya school. So yung tatay ko, kita mo talaga yung mukha, talagang nagalit eh. Pag naghirap ka, bahala ka. Yung datingan, parang pipiliin mo, eskwela. Kasi, pero ngayon, parang na-realize ko, grabe yung pagmamahal sa akin ng tatay ko. No? Sinabi ko nga sa kanya, hindi mo ako pinalayas, hindi mo ako yan. Kasi isipin mo architecture, ang mahal ng tracing paper kada araw. Saka yung mismong course, mas mahal yun, di ba? Pero inaksaya ko lang ng ganun. So parang ako, love you pa, di ba? Hindi mo ako sinuportahan lang niya talaga ako. Hindi pa rin ako pinalayas, hindi ako, imbis na kahit na sumuway ako noon. Parang ganun, nakakatawa lang, alam mo yun, isipin minsan. Yun. Pero ilang kayo magkakapatid? Napunta ka sa pagiging architecture, yan ang pinili mo. Yung ba mga kapatid mo, ano ba sila? Ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang kami. Dalawa. May mas bata sa akin. Lalaki din? Babae. Babae naman. So anong course naman niya? Doktor. Doktor. So ngayon doktor siya ngayon? Doktor siya. Yung kapatid kong yun ang lahat ng disappointment sa akin, kudos sa kanya. Siya ang sumalo. Siya yung talagang, kaya grabe yung suporta nila sa akin talaga para dito sa kalokohan to. Naging ganda naman ang kalokohan na yan, di ba? Ngayon. Pero for the longest time pero looking back, hindi naman ako nagsisisi. I think you are where you are and you are in the right place at the right time. Always. Kasi kinailangan mo yun eh. Baka yan talaga yung naka-blueprint sa'yo. Yan talaga yung destiny mo. Tsaka looking back, hindi naman ako naghirap. Hindi naman ako tumira sa kalye. Tama. Kung saan-saan ako nakapunta, kahit ibang bansa, nakapunta na rin ako dahil sa pagbabanda. So parang, hindi rin naman ako nagsisisi. But nagsisisi ako on a scale na, on the point na, hindi ko nabigay sa magulang ko yung pangarap, yung gusto nila. Alam mo yun, kung natapos ko yung school ko, at least, okay na, pwede ko nang gawin ng kung anong gusto ko, diba? Pero hindi ko nabigay yun. Pero, salamat na lang, na-bless ako ng magulang na napaka-supportive, napaka-mapagmahal, alam mo yun. Usually, ganun naman talaga no? Yung parents natin nagde-decide na ano ba yung kukunin natin. Kasi syempre, of course, sila naman yung magbabayad ng tuition fee. Dati. Ngayon, I don't think this applies now. Talaga. Kasi ako sa mga anak ko, ayoko. Sila yung mamimili. And sinasabi ko nga sa mga anak ko, parang, anak, huwag niyo isipin yung pera. Okay. Kung anong pera, may pera ba dito sa course na to? No. Okay. Sabi ko, isipin mo kung saan yung talagang yung bagay na gagawin mo kahit libre at masaya ka. Kasi ang paniwala ko ngayon, kahit janitor ka pa eh. Okay. Kung ikaw ang pinakamagaling na janitor sa buong mundo, lahat ng kumpanya kukunin ka. Tama. Anong ending mo? Di janitorial services ka na ngayon. Kukuha ka na ng mga tao mo dahil sobrang galing mong janitor, ite-train mo sila. Hindi Alam mo yun talaga eh. Ang isang bagay, gawin mo siya ng may puso, gawin mong may passion, and then you detach yourself from the outcome. Na regardless kung ano man mangyari, importante, masaya ako. Tingin ko tatamaan mo eh. Tama. Be the best of who you are kung nasang field ka. Yes. Kahit ano pa yan. Yes. Kasi result will just follow kung binibigay mo all out, full out ka. Kasi ang daming tao, they chase money. Oh. They chase money. Nalilimutan nila ang isang bagay na hinahabol mo, even relationships. Ang isang bagay na hinahabol mo, tumatakbo. Pero kung let's look at the butterfly concept, kung gusto mo ng butterfly, habulin mo butterfly, tatakbo yan. Hindi mo yan mahuhuli. Ang hirap huliin ng butterfly. Pero kung yung garden mo, pagagandahin mo, you will focus on making a nice garden. The butterflies will just go to your garden. Correct. Ang ganda no? Kailangan
kung nasaan ka, talaga mag-flourish ka, pagandahin mo yung sarili mo, mag-grow ka. Ang focus mo sarili mo. You grow yourself, you heal your false beliefs, paniwalain mo yung sarili mo actually, which is totoo naman. Hindi mo dapat ka paniwalain na deserve mo lahat ng abundance ng universe, abundance ng, ng mundo, abundance ni God. Kasi si God, tagagad, di ba? Yung content niya, di ba? Pero yun eh. Sa akin, parang, si God naman gusto niya yung best sa'yo eh. Nilalagay ka niya sa mga challenges na mga may hirap. Kaya nga, walang mali. Technically, walang nangyayaring mali sa buhay mo. Kung ano yung nangyayari sa'yo, tama yan. Kailangan mo yan. Kasi yan yung magdadala sa'yo dito. Diba? Parang Waze. Nag-Waze ka, nilagay mo yung destination. Dadating ka dun. Pero minsan, ikaw si tanga ka, nagmamarunong ka. Diba? Liliko ako dito. Liliko. Pero doon ka niya dadalin. Sa direksyon na yun. Lumiko ka lang, pwedeng matagalan ka. Pwedeng mapabilis lalo dahil tama yung desisyon mo. Pero regardless, kahit anong mangyari, dadating ka dun sa destination kung ano man talaga yung nakalaan para sa'yo, yung destiny mo. Siguro kahit pupunta ka sa ibang direction, nag-explore ka kasi. Malay mo, doon ka no? Malay mo kung yun talaga yung para sa'yo kasi fina-follow mo lang yung kung ano yung gusto mo talaga. Tsaka yung dulo, laging maganda. Regardless. Wow. Diba? Kahit mamatay ka, yung dulo maganda. Makikita mo si God. Tama. Diba? Thank you, bro, no? Pero, diba, sabi mo, yung kapatid mo na nag-doktor tas ikaw yung architect, ano ba pinagkakabala ng parents mo during that time? Okay. My mom, dapat magdo-doktor siya. Kasi family of doctors sila. Yung lolo ko, bago naging politiko sa Pagadian, doktor muna siya. So doon siya sumikat kasi siya lang yung doktor doon sa Pagadian at that time. Madami siyang tinulungan, madami hanggang sa naging politiko. So mom ko magbe-med siya dapat. Pero hindi na niya tinuloy dahil nga buntis na siya sa akin. Pero ano na naman siya, graduate na siya ng pre-med. And then my dad was working for Napocor, yung pinakamalaking dati na company. Engineer ang dad ko, mechanical engineer. Family naman ng dad ko, andun sila sa ang lolo ko magsasaka. So andun sila yung family na itong isang to hihinto muna para makapag-aral to. Itong mag-aano muna para ganun sila. Yun yung family nila. So, yun. Inano nila ako, naging engineer. Ang tatay ko magaling siya. Magaling siya talaga, top of the game. Pero ang tatay ko kasi empleyado. Ang mom ko naman, naging magaling na housewife naman siya. Ako forever indebted ako dun sa sacrifice na naging housewife siya. Hindi siya naging doktor. Hindi siya naging para sa amin. So, yun. Yun ang background ko talaga. Hindi ako, walang entertainer sa family namin. Wala ring entrepreneur. Oo. Tama bro, ako nakaka-relate ako sa'yo kasi bakit yung parents, yung mommy ko kasi, ang naging course niya, short course ng ECE. So, parang technology. Kaya, mahirap boards doon Oo, kaya pinili niya kung maging ECE engineer kasi para ma-follow lang din kung ano yung gusto niya kasi hindi siya naging engineer. Naging short course ng ng electronics technology. So ako nag-ECE. Siya pumili sa akin kasi gusto niya yun para sa akin. Kasi yun ang gusto niya, pangarap niya. Parang just like yung tingin ko, yung parents mo din, kaya rin pinili nila yung course ng kapatid mo sa doctor tas ikaw architect kasi para to fulfill din nung ano yung gusto nila. Actually naman sila ang parents natin, come to think of it, they just want the best for us. Takot sila sobra na mag-fail tayo. Pero dun din yung mali. Na ang anak mo kailangan niyan mag-fail. Kailangan niya para matuto sa buhay. Hindi ikaw ang magde-decide niyan. Madaming magulang ngayon, ayoko na maranasan ng anak ko na naghihirap ako na ganyan. Ito kaya yung anak ko, ito na lahat. Mali. Kaya yun na yung minsan down ng second generation because nagkakaroon na ng mga weak na mga tao. Hindi sila nakakaranas failure ng doon, 'di ba? Pag failure doon ka talaga magiging malakas 'di ba? Yes, you learn more from failure, definitely. Yun ang kaysa sa winning. Mas madami kang natututunan sa habang natatalo ka ng natatalo. Pag nanalo ka, yun na yun. Pero hindi ba naisip ko lang ngayon, di ba pag failure negative siya? Hindi ba negative 'yon na kung saan natututo ka sa negative? Di ba dapat you're always winning, you're always mas
mas nagiging maganda ang buhay mo pag you're always winning kaysa sa losing? No. Sa akin, Ah. the more you learn, Ah. kasi the greatest teacher is failure. Mm. Experience failure. The more you learn, the more you earn. Oo. Oo. Habang natututo ka sa buhay, nape-perfect mo. Depende siya kung paano mo tingnan na frame May iba, yung mga ibang tao, hindi naman natin masisisi, tingin nila, failure, huminto na sila. Pero kung ikaw, nag-fail ako, okay, I've just identified one more way para hindi ako mag-fail. Di ba, sabi nga ni Thomas Edison, meron siyang, parang, yung ini-invento niya yung light bulb. May nagsabi sa kanyang reporter, ba't hindi ka pa huminto? Kasi hindi mo na 10,000 ka na. 10,000 times ka na nagfe-fail sa paggawa ng light bulb. Ang sabi lang ni Thomas Edison, wala kang alam. I've just identified 10,000 ways na hindi magwo-work. So, mas malapit na ako na ma-discover. Isipin mo kung minto si Thomas Edison, wala tayong ilaw. Correct. Ang pangit ng video. Di ba? Tama yun, no? Kasi, syempre, paano mo malalaman yung ways na mali kung hindi mo siya susubukan, hindi mo siya na-experience. Diba? The more na you experience the failure, the more na mas malapit ka na. No? Pero may mas shortcut nga. Sabi nga ni Sir Chinkitan, di ba? If you learn also from other people's mistakes. Yun, oo, tama naman. Oo. Correct. At least hindi mo na siya pagdadaanan, natututo ka na sa ibang tao. Tama. Yeah. Oo. Thank you, bro. No? So, pero bro, di ba sabi mo, galing ka sa abroad. Kung pagpunta ka dito, yun yung nag-employment ka muna ba? Or diretso ka na sa, anong... Nag-work ako sa Fitness First sa Dubai. So, nag-sales ako dun. Hardcore yun. Pagbalik ko dito, club manager ako naman, isang fitness company, Anytime Fitness. So, naging club manager ako. And then, the pandemic came. Doon nabuksan yung utak ko na parang... kasi for the longest time sa Dubai, ang gusto ko talaga maging work, social media manager. So, yun. Example ng failing, Interview ko ng interview sa social media manager. Walang tumatanggap sa akin. Tapos, inaalam ko kung ano yung mga question, yung hindi ko alam. Na mali ko para hindi ako matanggap ng interview. Yun lang. Inaral ko lang ng inaral. Yun hanggang sa boom. Natanggap ako. Social media manager, Australian digital marketing agency, malaking firm doon, natanggap akong social media manager dahil lang sa pagle-learn ko ng mistakes. Tapos natuto pa ako mag-Facebook ads. Pero bakit sa sa fitness yung industry mo? Napunta ka doon? Wala lang, nagkataon lang or ano? Gusto ko rin naman ng fitness, pero sa Dubai kasi ang hirap maghanap ng work. So sabi ko, gusto ko rin naman ng sales, gusto ko rin naman nag-gym, so why not work? Malaking kumpanya naman Fitness First. I guess, madami naman ako matututunan dito. Which is madami naman talaga akong natutunan, especially sa fitness din. And then kung paano makipag-interact sa mga iba-ibang nationalities, doon ko talaga natutunan yun. So, yun, pag-uwi ko dito, naging club manager ako. Yun, so okay naman. Naging pero yun nga, nagkaroon ng pandemic. Ano yun? Naalis ka? Nag-resign ka? Nag-resign ako. Well, nung una, hindi ako nag-resign. Nagsara. So, nagnegosyo ako. Oo. Hanggang sa, ito, kakatawa nga yung kwento Nag-resign ako. Tapos, pinabalik ako ulit. Yung baka naman gusto mong bumalik ulit. Anong branch? Nag-ano ako, Anytime Fitness, McKinley. Shoutout sa inyo. So bukas sa selo ulit ngayon. Oo. Tapos nice, nag-congressional ako. Yung congressional, nag-number 1 yun, bro. Wow. Buong national, on a national level, nag-number 1 Ibig sabihin, nakita nila, oy, Tio Brian, dati sa amin yan. Actually, ngayon, nakikita na nila. Dapat pwede ka lang, ambassador ng Anytime Fitness, pwede, di ba? Meron ako ini-endorse kasi na isang kaibigan din na gym So, hindi kumbaga parang conflict of interest. Pero syempre, I give it all to them. Minention ko nga sila sa podcast mo Oo. Diba? Diba? Salamat kayo. Yun. So, tapos yun, congressional. And then, pinabalik ako ulit, congressional extension naman. Pero doon na ako parang, nag-isip na ako na parang, gusto ko na ng ibang line of work. Kasi, sa edad ko, sabi ko, 40 na ako at that time. Sa edad ko, parang hindi na ako pwedeng nape-pressure sa quota. Hindi na ako pwedeng nai-stress ng ganito. Hindi, maiksi lang buhay. Same as yung dahilan ko bakit ako umuwi from Dubai. Kasi sa Dubai,
6 times a week ako nag-work, 12 hours a day, bro. Uy. One day off. Oo. Yung one day off mo, Grabe. itutulog mo lang, ilalaba mo pa lang, tapos papasok ka ulit. Oo. Sabi ko sa sarili ko, Trabaho, Is this- buhay mo, trabaho mo. is this, nabibili ko yung gusto ko, Oo. but is this the way to live for the next couple of years? Ito na lang Correct. ba buhay ko? Oo. Sabi ko, banda ako eh. Ang Mm. saya ng buhay ko sa Oo Pilipinas. nga. Tapos meron pa akong mga times na, ito, maalaala mo kaya to moment, bro. Sobrang hirap maghanap ng trabaho sa Dubai. Mm. Di ba? Nakasuit ako. Mm. Lumabas na ako. Sabi ko, ang tawag dito, walk-in na diskarte. Lumabas na ako. Nagprint ako ng CV. Ang dami kong dalang CV. Bumupasok ako sa mga, halimbawa, Makati. Meron dong, sa JLT ang tawag doon. Parang Makati doon. Mm. Pumupunta ako kada building. Tapos nagbibigay ako ng CV Mm. sa mga reception na baka may opening dyan. Walk in ka. Okay. CV. Karaniwan ng receptionist, Pinay. Mm. Sa 10 winok-inan ko, for example, sa 10, doon, 6 nakakilala sa akin. Na, di ba banda ka? Di ba tumutugtog kayo dito? O, fan kami. Anong ginagawa mo dito sa Dubai? May mga moments na, putang ina, ano nga bang ginagawa ko dito? Ba't ko ginagawa to? Mm. Tapos, meron pa, andun pa yung struggle na 3 months lang ang visa eh. 3 months. Sa 3 months na yun, pag hindi ka nakahanap ng trabaho, kailangan mo umexit ng Dubai. Mm. So, ang nangyayari, yung mga Pilipino, they run in Oman, by land, magse-stay sila ng 2 weeks doon, nahintayin yung visa, balik sila ng Dubai. Naranasan ko rin yun. TNT ba tawag doon? Hindi Di ba ba TNT. yun? Legal naman yun. Legal. Lalabas Okay. ka eh. Okay. Tapos papasok ka ulit. Border lang. Ah. So, magse-stay ka sa Oman ng 2 weeks, antayin mo yung visa mo. Mm. So, meron sila dong exit package yan. Tinatawag yung mga travel and tours doon. Kaya nakakatawa. Para tayong Meksikano. Alam mo yun, parang papasok tayo dun sa, pagbalik mo Oman, babalik ka ng Dubai, yung mga puti, nakikita mo nag-U-turn lang dun sa toll gate. Refresh na ulit yung visa nila. Ang mga Pilipino, pagbalik mo, pipila ka pa dun sa immigration, tatatakan ka ulit. Alam mo yung ang haba ng pila, para tayong Meksikano. Alam mo yung, tapos all walks of life, makikita mo na yung mga OFW, grabe yung mga struggles. Grabe pala yung pinagdadaanan nila doon. Lahat ng doon, parang wala akong nakilala doon na walang pinagdadaanan eh. Laging meron eh. Struggle is real talaga eh. Tapos yung mga dito, masarap yung buhay dito. So yun, nag-decide ako umuwi. Kasi sabi ko, hindi na masaya eh. Tapos at the same time, yung sinundan ko doon, sumunod ako doon bro, dahil sa pag-ibig. Kaya pala. Naghiwalay na kami. So parang sabi ko, wala nang purpose to bro. Di ba? Wala nang purpose to. So, yun din umuwi pala na yun. ako. Babae din. No? Yung may ka rin babae, nagpunta doon. oo. Hindi rin basta sa pera or sa pangarap mo. But also, may factor din talaga yung Hindi ko kailangan pumunta ng Dubai, to be honest. Yeah. Hindi talaga. At least naintindihan na namin. Hindi talaga. May career ako dito at that time. Pero it's just so happen na yun. Di ba? Yes, Akala mo babae. yun na. Oo. Di ba? Okay. Pagka ganun. So, nung naghiwalay kayo, doon mo na na-realize. Nung naghiwalay kayo, doon mo na, ba't ba ako nandito? Ganon. Umabot ako sa, tinatry ko pa. Oo. Kasi sabi ko may purpose. Bakit ako nandito? Oo. Sige, subukan ko pa. Oo. Hindi na ako makahanap ng bagong work. Oo. Tapos parang, yun nga, napapaisip na ako na... Break na kayo niya nung ni ate girl. Break na kami. yeah. But we're good friends now. Really good friends. I mean, rin siya. She also practices spirituality. So, alam mo yun. Nagigets na namin yung isa't isa. Bakit nangyari yun? Bakit ganun yung mga struggle. So, actually, may ito hindi ko makakalimutang Hindi ko makakalimutang, ito yung pivotal point nung nasa Dubai ako. Ang Fitness First kasi, tatawagin ka yan. Walk in, lalabas ka, bebentahan mo, okay. May binentahan akong Indian na babae. Andun siya. Nag-explain ako. Biglang mamaya, bumanat siya. Sabi nung Indian na babae, Brian, sabi niya ganun, excuse me, I don't wanna be intrusive. Sabi niya, but are you okay? Sabi niya, why? Pansin niya? Why? No, because your energy, hindi pa ako spiritual noon Ngayon spiritual, naiintindihan ko rin. Malamang sobrang insuned yung taong yun, yung Indian na yun. Hinduism siguro or whatever. Pero alam ko Christian eh. Pero, kasi iba yung energy mo. Really, are you okay?
biglang putang ina, nag-share ako. Nagsabi, ito yung nangyari sa akin, naghiwalay na kami. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam kung uuwi na ako. Hindi ako makahanap ng bagong work dito. Hindi ako masaya dito sa work ko. Hindi ako makahanap ng bagong work. Hindi ko alam kung uuwi na ako. Pag umuwi naman ako, sabihin ng mga tao, anong nagawa ko sa Dubai? Wala man lang akong ipon. Wala man lang akong naipundar. Yung shame na uuwi. Yeah. Puta. Correct. Sabi niya sa akin, Brian, what's the worst thing that can happen? Sabi niya ganun. You go home, you'll be happy, you'll be with your family, and then you find another job. You will always get a job. Sabi niya ganun. Sabi niya ganun, you can always start all over again. Puta, tumulo yung luha ko. Pagtulo ng luha ko, sabi ko, puta. Tapos sabi niya sa akin, ako nga sabi niya kami, 30 years na kami dito sa Dubai. Ang asawa ko nawala ng trabaho. Pero, hindi ko alam paano ano pang uuwian namin. Pero uuwi kami. Susubok kami ulit sa Dubai because what's the worst thing that can happen? We're still together. We're still a family. We'll always start all over again. Sabi ko. The next day, nag-book ako ng flight. Cebu Pacific. A month after. Nagpaalam ako maayos. A month after. After a month, nag-resign na ako the next day. Grabe, yung pala yun, no? Ang ganda nung, turning point na yun, no? Talagang thankful ka dun sa experience na yun. Thankful ako dun, nalimutan ko yung pangalan ng Indian na babae, pero I will always remember her kasi siya yung parang nagpa-realize sa akin na parang hindi ka na masaya. Oo. Anything na hindi ka na masaya, it's not worth doing anymore. So, yun na yung naging eye-opener mo sa spirituality or eye-opener mo na na-realize mo na tama pa ba yung ginagawa mo? Eye-opener in a sense na hindi na ako masaya dun sa ginagawa ko. Pero looking back, I think it was part of my spiritual awakening. Kasi nandun ako sa Dubai, I was questioning. Puta pare, nagpiprito ako ng hotdog, dinaapoy ako ng lagnat, umiiyak ako. Ganun kalungkot. Alam mo, may mga moments na ganun. Ganun ka, kasi wala. Sino magluluto sa'yo? May sakit ka, inaapoy ka ng lagnat, ka-flatmate mo, malabs yun. Di ba? So, ando na ako sa point na kini-question ko. Siguro I was also undergoing a midlife crisis na parang, ito na lang ba purpose ko? Ito na lang ba buhay ko? The next, ang passionate kong tao Talented ako Alam mo yan, creative akong bata. Ano nangyari? Bakit parang matrix na to? Ito na yung trabaho, parang, meron pa ba something, di ba? Umuwi ako dito, may trabaho pa din. May pa rin. Pero parang ito na lang ba yun? Yun, yes. Kulang pa din. Tapos, doon pa sa kasi sobrang miss ko yung pagbabanda, hindi ako makatugtog. Sa Dubai, sumali ako sa Christian church. Hindi naman ako nagpabaptize. Pero sa akin kasi, as long as it's Jesus, it's okay for me. Parang ganun. So, nag-apply ako ng ako sa church. Tapos natutuwa ko yung banda para makatugtog. Sumali ako nung music ministry, mga kabanda ko, mga puti, mga tumugtog. So I tried yung yung Christian, okay din siya, pero ang dami ko pa ring tanong. And then lahat to actually now looking back, lahat to nasagot nung pinapractice namin ni Nomer ngayon which is yung spirituality. So lahat ng tanong mo sa sarili mo, lahat ng mo, yun na yun. Yun pala yun. Grabe, ang ganda ng pala nung naging journey mo, no? Ibig sabihin, dinala ka talaga kung saan mo yung path mo. Yes. Hanggang sa naging ngayon, no? Content creator ka na after nung Bro, ang weird nga Isipin mo, bro, at 44 years old ngayon. 44 ka na? Oh, hindi halata Ang kinis mo pa kasi, puti. Kinis ng ulo ko Di ba? 44 years old, bro. Lahat ng yan sinabi parang, tanda mo na. Pag uwi mo, ano pang career mo dito? Ang mo na. Alam mo yun, parang ganun. Parang, di ba, who would have thought? Kahit ako yan din naiisip ko I'm so blessed na, alam mo yun, nagpapasalamat ako. Kaya yun gusto kong gawing inspirasyon din sa mga ibang tao. Na, yun nga, sinabi ko sa iyo kanina, huwag kang tumigil. Huwag mong tigilan, tuloy mo lang, focus mo energy mo, mag-improve ka. Tatamaan mo yan. Whether it's content creation, whether it's negosyo, basta wag kang huminto. Okay.
Thank you. No, pero ano yung turning point mo, bro? 'Di ba? Ano nagpaisip sa'yo mag-content, di ba, after nang wala ka sa work, 'di ba? Nawalan ka ng regular job. Anong turning point ba tapunta ka diyan sa content creation? Saka bakit ganyan yung contents mo right now, 'di ba? Anong eye opener naman sa'yo diyan? Ito 'yan. January 1, 2021. Sobrang bagsak ako. Bagsak yung e-commerce business. Walang work. Mm-mm. Tapos yung relationship ko din nag-fall. Nagkaroon ako ng bagong girlfriend eh. Mm-mm. Nag-fall apart din. Mm-mm. So, parang naano ko lang na yung kaibigan ko, January 1, hindi ko makakalimutan to, si Tony. Pumunta ako sa bahay niya. Mm-mm. Okay. Matagal ko ng friend to. Sige, inuman kami. Sabi niya, Bray, bakit hindi ka mag-content? Sabi niya, ganun. Kasi, sina Kong, tingnan mo, kaya mo yan eh. Ikaw yung nag-ano. Naisip ko naman, madami na rin nagsasabi sa akin kasi gusto ko naman yung social media. Pero ang gusto ko at that time, sa likod lang ako ng camera. Meron lang ako isang guy na tutulungan ko. Ano yun. Pero ngayon, naisip ko, sabi ko, bakit hindi? Sabi ko, gusto ko yung parang motivational na content. Natawa. Yung kaibigan ko natawa, sabi niya, medyo na-open pa nga ako eh. Sabi ko gano'n. Sabi niya, anong motivational content? Hindi papatok yan. Ilabas mo yung katarantaduhan mo, yun ang patok. Sabi niya gano'n. So, yun na. Shoutout pala kay Tony. Grabe yan. Tony. Tony de Los Angeles. Work ko dati yan. So sabi niya, photographer siya, nagbi-video siya. So sabi ko, sige. Yun nga yung turning point. Nag-decide ako, sabi ko, magko-content creator ako. January 1, 2021. Sabi ko, hindi ko titigilan to. Hanggat hindi ko nakukuha yung gusto kong peak na Kasi one thing about me, hindi ako finisher eh. One thing I've realized in life, school ko hindi ko finish. Nagnegosyo ako. Hindi ko rin tinapos. Pumunta akong Dubai. Hindi ko iniwan ko. Sabi ko this time, hindi ko titigilan to. Magko-commit ako. Mag-ano ako. I will not stop hanggang makuha ko yung there came a time na si Tony, hindi na siya pwede. Kasi madami nangyayari. Hindi na ako pwedeng mag-shoot, mag-edit. So, napuwersa ako mag-aral, mag-shoot. Napuwersa ako mag-aral, mag-edit. Pero yung first, mga contents, kasama mo siya? Hindi. Siya lang nagkukuha. Okay. Tapos unang kong kinontent, ayan, si Nomer Mindmaster. Kami unang kasi si Nomer. Paano nagkakilala pala? 2013, magkaibigan na kami. Okay. Sa isang PUA community. Sa mga legends, only legends knows. Kay Smooth? Oo, yung mga gano'n, PUA, ganyan. Okay. Doon ko, although hindi ko pa nami-meet si Smooth, pero doon sa community yun, doon ko lang, shoutout sa'yo bro. Doon ko lang nakilala si Nomer. So 2013, siya lang yung kilala kong kaibigan na wala pang video, pero 18,000 subscribers na siya noon. So sabi ko, Nose, saan ka? Ganyan. Baka pwedeng mag-collab tayo, video lang, ganyan. Pinagbigyan naman niya ako. Tapos yun, kinikwentuhan na niya ako ng spirituality doon. Ako naman, hindi pa ako masyado interesado. Andun pa rin ako sa frame na pick-up artist kami dati. Parang gano'n, nandun ako na siya. Bro, hindi na ako ganyan eh. Ganito na. Anyways, yun, nag-shoot kami. Tapos yun, the rest was history. Hanggang sa nag-practice akong spiritual. Tingin ko yung success ko sa akin, I give it because I healed my false beliefs. I healed my childhood traumas. When I say childhood traumas, hindi po ako namolestya ni Macdo nung bata. Hindi po ganon. Yung mga false beliefs mo na bata. Kasi ang trauma po, yan eh. Yung simpleng bawal kang umiyak nung bata, hindi ka pinapaiyak, tumahimik ka, anak, nangingay mo, huwag kang umiyak, tumahimik ka. It causes trauma sa bata. So, nadadala yun, kumakapit yun sa behavior mo paglaki. Nadadala talaga. So, ako, inayos ko, nag-heal ako, yung false beliefs ko, binago ko yung sarili ko, and then this came. Kumbaga, yung mga opportunities, lumapag. Lahat naman magagandang opportunities, hindi naman yan pinagtatrabahuan eh. Hindi yan, yes, may action, may kilos. Pero darating talaga siya, no? Dumadating yan pag inline ka, pag align ka sa source, align ka kay God, align ka sa source.
healed yung traumas mo, wala kang blockage, ready ka to receive abundance. Wow. Lahat yan simple dumadating. Hindi mo kailangang paghirapan ng sobra. Grabe, no? Talagang naka-align ka rin talaga, no? With spirituality. Yes, no? I think so. Mm-mm. I think so. Because, man, 44 years old, who would have thought? Mm-mm. Tama. Who would have thought sa kabastusan ko nakaka-inspire pala ako ng tito? Oo. Diba? Who would have thought? Correct. Ang dami. Nung nagpunta ako dito, motor show, yung motor show nitong kailan, ang dami nagpa-picture. Tito kami. Ikaw ang ikaw ang tagapagligtas namin. Ganun. Na ang dami palang tito na parehas ko. Oo. Nakakala mo tapos na. Nakala nila na Kasi ito andun na na ako pala ang nun eh. buhay. Andun na ako eh. Corporate na lang ako ngayon. Oo, yes. Hindi na ako banda. Hindi na ako cool. Wala nang pag-asa. Di ba? Mga papatol na lang sa aking chicks. Mga kasing edad ko. Hindi, bro. Pero nagkaroon ng pag-asa yung mga 40s, mga tito. Oo. Na kung saan, ay, mayroon pa palang buhay. Yung tito of fuckboy na question, bro. Oo. Hindi ko siya naisip on that frame. Oo. Pero yung tito of fuckboy na question inspired a lot of titos pala. Na parang yung mga single na tito Nagkaroon sila Iba ng yung mga may asawa, mga pag-aanoan ko dyan. Di ba oo. yung mga single na tito, nagkaroon ng pag-asa na parang, uy, gusto pa pala tayo ng mga bata. Gusto pa pala tayo, may pag-asa pala tayo. Alagaan lang natin itsura natin. Maging ano lang tayo. Maging on top of the game lang pala tayo. Nagkaroon ng pag-asa. Di ba? Nakakatawa. Tapos meron ding mga nagme-message sa akin suicidal. Pero na napanood yung content ko, nag-good vibes sila. Na at that time, nung nag-start ako mag-content, yun yung kinailangan ko eh. Kailangan kong sumaya. So sa akin, ang paniwala ko kasi, yun, yung pinag-uusapan natin, magbigay saya ka muna kung gusto mong maging masaya. So yun yung binigay ko. Yung sinushoot ko yung mga unang videos ko, grabe ang pinagdadaanan ko noon. As in, yun yung point sa buhay ko na hindi ko na alam. Hindi, iba-iba ang contents mo at first? Di ba sabi mo nung una? Hindi ko pa alam eh. Okay, so nag-interview ako noon. Okay. Pero parang hindi ko pa nga in-upload. Pag nakita mo yung video, hindi ko panonoorin eh. Wala man lang lighting. Wala man lang, tas phone lang sinuot. Saka walang context. No? Wala hindi mo pang pa alam context. Kung ano yung sasabihin mo. Hindi mo pa alam yung flow. So ginagawa ko, nagmo-monologue ako noon. Nagsiskit din ako. Yung mga ano. Pero alam ko na yung character ni Tio Bray. Sabi ko si Tio Bray, parang siya yung bagong Joey Marquez. Ngayon, paano, kasi idol ko si Joey Marquez eh. Di paano napunta yung ganyan? Yun from being, di ba, first shoot nyo ni Nomer. Tapos napunta ka dyan sa Tio Bray character. Paano siya? 2022, yung kaibigan ko, yung parang nagmamanage siya. Hanggang ngayon naman, parang ganun pa rin naman. Parang kasama ko rin nag-spiritual, si Dayan. Kasama ko sa Coexist Podcast. Yung may-ari ng T-Radio. Tsaka si Nomer. Sinabi sa akin na, merong event sa mag-interview ka doon. Itong para i-content natin sa T-Radio. Sabi niya, hindi ako naman, kaya mo ba mag-interview? Sabi ko, oo naman, kaya ko. Sige, isip lang ako mga question. Okay. Nag-interview ako doon. Then, pinapanood ko yung video sa kanila. Okay, inuwi ko na. Ito, pa-edit ko na yan. Ito yung mga video. Ito yung shoot. Sabi niya na Nomer, bro, alam mo, maganda yung interview. Bagay sa'yo. Bakit kaya hindi ka yan? Ako naman, hindi pa ako sold. Parang andun pa ako sa parang, skit ako eh. Ganyan. Until such time na si Boss GK, tapos si Coach Francis, yung isa namin kasama sa Eka si Tito, yung may-ari ng Train Fitness. Alam mo, maganda yung interview. Bakit hindi mo gawin yan? Kasi ang dami na nag-i-skit eh. Unti lang yung nag-i-interview. Ganyan. So, ako naman, parang okay, sige, simulan ko na. Tapos, nag-interview din ako, mga babae. Yun nga, yung Tito o Fuckboy. Biglaan lang yun, bro. Tinanong ko lang. Nag-6 million views sa Instagram. Yun yung naging breakthrough mo. Pumatok yun, okay pala to. Okay to, sige. Ito na yung babanatan ko. Tapos nagpunta ako sa bar ng friend ko, ni Jaire. Shoutout sa'yo sa Takeover, sa Katipunan. Andun si Jay, tumugtog yung kabikasi. Sabi niya, bro, interviewin mo si Jay. Ganyan. Sige. In-interview ko si Jay. Yun na yun, nakita ko nga yun. Pagka-interview kay Jay, sabi ko, medyo kilala ko na rin naman si Jay kasi nagkakasabay yung banda namin before. Sabi ko, Jay, kailangan ko viral to, yariin mo ko ha.
Sabi ko ganun. Okay. So, ano na rin pala siya, nag-usap na rin kayo. Kaya pala ganun pala yung mga banatan niya. Parang sinasabi mo na ano tapos ako. Tapos nung binabash na ako, tawa ako ng tawa. Sabi ko, kasi, ito yun. Ito yung gusto ko. Oo. Tama. Kasi Nakakatawa no? Yun talaga, kailangan, di ba, wag naman kumain ka ng tae, di ba? Wag naman yung ganun. Di ba? Pero kailangan mo talagang magpapansin sa una. Attention talaga. Attention. And nakuha ko yung attention nila doon. Puro bash, bro. Ganyan kasi inaano mo si Jay. Sabi niya, tingin mo ba, bobo ako? Ganun. Ang galing ni Jay. Ang galing ni Jay. Sobrang kudos sa kanya. Talagang binasag niya ako noon. And yun. Tapos yun, sinimulan ko na hanggang sa boom. Hanggang sa, yun, boom. Yun na. Interview. Pero bro, sa, di ba, Tio Bray character, in person ba, ganun ka rin? Babaero ka ba talaga? Manyak? Ano bang, Manyak. Tangina, sino bang hindi? Di ba? Kung hindi ka manyak, dejavuing kita ngayon. Di ba? Pero ibig sabihin, medyo bastos. I could say maginoo, pero medyo bastos. Babaero, yeah, before. Lahat naman tayo pinagdaan. Banda ako magsisinungaling pa ba ako? Di ba? Dati, oo. Pero, si Tio Bray kasi yung character na nilagay ko yung sarili ko noon and at the same time, minagnify ko pa. Kumbaga kung si Brian, manyak, ito, 5 times manyak to si Tio Bray. Parang doon ka kasi nag-i-enjoy. Parang yun na yung naglalaro sa isip mo. Bakit hindi mo pa gawin sa camera? Yun. Na hindi mo kayang gawin sa totoong buhay. At least sa camera, nagiging mas pumapatok siya. Tsaka one thing I've learned, yung mga nakikita mo sa social media, magnified yun Pag na-meet mo sila in person, ako, alam ko naman, di ba, kilala mo naman ako outside the camera. Ano lang siya kumbaga, we're all portraying a character here. At the end of the day, this is entertainment. So, ang entertainment, never siya hindi scripted. Yes, may authenticity, pero katulad niyan, itong podcast na to, medyo may flow tayong sinusunod. Diba? Parang ganun. May ganun. Ang entertainment, may plano yan There's no really such thing as reality TV show. Not unless kunan ka ng patago ng camera. Kahit yung reality show, talaga may scripted din. Kasi ang formula ng storytelling, intro, conflict, and then resolution. Kailangan may conflict. Kung walang conflict, hindi panonoodin yan. Hindi siya entertaining. Diba? Grabe naman yan. Ganun pala yun, no? Pero yung mga nagiging nakaka-collab mo ngayon, nakilala mo lang sila recent during your journey or intentional nakilala mo sila or nagkataon lang din? Yung mga Viva Max, naging kaibigan sila. Hindi ko rin alam paano, bro. I think I could attest na the universe made a plan. And then nilapag niya lahat yun hanggang sa naging kaibigan ko, naging ko. Tapos yung mga iba naman, ini-invite talaga ako ng car show, tsaka ng mga ibang events para mag-interview. So dun ko na lang nakikilala yung mga iba. Hanggang sa yun kilala ko na minsan nga pagpupunta ako ng tatawanan kami ng Boss GK. Pagpupunta kami ng car show, parang yung mga babae, feeling namin nagtatago na yan naman sila. Kumakontent na naman tayo. Tatanungin na naman tayo ng bastos. Oo nga. Ganun. So, yun lang. Pero yung di ba sabi mo, meron kang anak. Ilan sila? Okay, I have 3 kids. 3 kids. Pero yung may partner ka ba ngayon? Wala akong girlfriend ngayon. I'm single. Ano sila? Parang dala ng kabit ka ng pagiging binata mo, nabuntis or something? Or life happened. That's what I can say. Pero they're the best thing that ever happened to me. Kumbaga, sa buhay ko, kung wala yung mga anak ko, parang hindi, matagal na siguro akong sumuko sa buhay. Parang ganun. Sila yung naging driving force ko. Tsaka, blessed ako sa mga anak ko dahil sobrang, ito no joke. Maganda, guwapo, sobrang talino, bro. Woke. Mataas yung consciousness. Diba, I know for a fact na yung next generation ko will be way better than me. Or way better than this, generation. Ganun sila. So, yun. Before
ka pa nag-abroad, dumating sila or Before pa, dati pa. Okay. Dati So yung pa. mga previous girlfriends mo ba sila? Okay. Ganon siya. Yung pangalawa, kinasal kami. Pero ngayon, annulled na kami nung pangalawa. Yun yung mami nung si Hendrix, yung anak ko na lalaki. So, 2 lalaki, 1 babae? Yes. Pero ano yun, hindi mo naiisip na, pag napanood nilang mga anak ko to, lalo mayroon kang anak na babae. So, hindi ka ba na conscious na, pag napanood ng anak ko to, medyo, awkward. Ako, okay. Yung anak kong babae, unang-una, nag-unfollow na yun. Pero okay lang. Kahit Gusto ko unfollow, pupunta pa rin sa feeds mo pag maraming viewers Ganun yun Tsaka nakakatawa, kilala ako ng mga kapitbahay niya nung nagpunta ako doon. So alam na ng mga kapitbahay niya na anak ni Tio Bray to. Parang ganun. Nag-unfollow na. So hindi naman siya pero nag-unfollow na siya. Pero which is gusto ko naman. I don't recommend my kids watching me. Watching my content. My son, yung mga klase niya, nakapollow sa akin. Tuwan-tuwa pa nga yung anak kong lalaki. Parang gano'n natatawa to. Dad, kayo, tinatanong ng mga klase ko, kayo na ba daw ni Ava? Mga ganyan. Parang nakakatawa. So ako, I can attest yung my son is proud of me. Even my daughter naman, alam ko naman na and pinaintindi ko naman sa kanila na this is entertainment. It has nothing to do with me as a person. Kumbaga, this is just entertainment. This is what entertains people for the moment. Tsaka, honestly, hindi ko naman planong maging bastos habang buhay. I know there's a means to an end to it. Ang gusto ko talagang maging trajectory ng career ko in the near future is maging ganito pa rin, makulit, funny. Pero ang ini-interview ko na iba-ibang walks of life, iba-ibang klase ng tao, na matataas na tao. Kaya kong interviewin, which is totoo naman kasi. Hindi lang babae ang kaya kong interviewin. Kaya ko rin mag-interview ng politiko, kaya ko rin mag-interview ng in my own very funny and creative way. Yun ang kaya ko ibigay sa mundo at alam ko yan. Yun naman talaga yung yun yung strength mo yung charisma mo at saka yung humor. Yun talaga Hindi pwedeng mawala yung humor. Kasi may one time nag-post ako ng pagseryosong interview, lalo na yung Coexist. Yung mga followers ko nagko-comment, parang, Tio Bray, may sakit ka ba? Pero at least naumpisa mo pala yun, ng mga serious, dahil sa Coexist podcast. Yung Coexist naman, late na lang yun. It's I guess, yung Coexist parang, it's a podcast where I can showcase the other side of me. And at the same time, parang dharma namin sa universe yun. So regardless, kahit wala akong kitain dito, okay lang. Pero gusto ko lang makapag-share ng inspiration sa mga nanonood. Yun. Ano yung mga anak mo, college students ba sila? High school? High school na. Mga high school. High school na. Kaya talagang sila, aware na rin sila. Aware na sila. Alam na nila yung mga nangyayari sa social media, pati sa'yo. Alam na nila. So yun, natatawa ako Ini-imagine ko na lang pag gumraduate yung anak ko, pag umakyat ako ng stage, ewan ko baka ano kaya nga pa. Correct. Yung mga tatay kilala Pero gusto mo rin sila maging content creator din. Sino? Yung mga anak mo. Kung gusto nila, why not? Okay. So actually, yung anak kong lalaki, ang nakakatawa, ang gusto niyang content, gusto niyang pag-usapan, mag-TikTok ito 13 years old, si Hendrix, grabe yun. Sobrang napapanganga ako minsan Gusto niyang pag-usapan yung mga war in Ukraine, mga politika, mga gusto niyang ituro yun sa mga bata, paano niya i-explain. Meron siyang mga way na paano ko i-explain yung term na money laundering sa mga bata. Matinding parang research yun, no? Ganun siya. Saka medyo medyo maselan. Saka matinding research. Yun ang gusto niya. So yung sinabi naman sa akin, kaso baka mabash ako, sabi ko, anak, bashers, yan ang kaibigan mo. Oo nga. Kapag ka magko-content ka, yan ang best friend mo, basher. Sabi ko, yan ang kailangan mo. Hindi lang follower. Kasi pag hindi ka nababash, may mali kang ginagawa. You can't be loved by everybody. Same as sa totoong buhay. Hindi ka naman pwedeng mahalin ng lahat Hindi ka para sa lahat. Yun ang kailangan mo matanggap. Hindi ka para sa lahat. Tama. Diba? May mga taong para sa'yo,
Sila yung mahalin mo, sila yung i-appreciate mo, sila yung i-cherish mo. Pero yung mga hindi para sa'yo, let go mo na sila. Huwag mo kunin yung validation nila. Ang validation dalawa lang ang validation na importante sa mundo. Validation mo sa sarili mo at validation ni God sa'yo. Yun lang. Ang ganda nun. Hindi na yung the other people, they don't matter, bro. Oh. They don't care about you. Tama. At saka, ang importante, kilala mo yung sarili mo, no? Yes. Hindi mo na kailangan ng validation ng ibang tao. At saka, Yes. focus lang doon sa taong naniniwala sa'yo. Yes. Focus ka lang sa tao Yes. na kung saan yun yung magbibigay sa'yo ng growth. I'm not saying hate Oo. the people that don't like you. No. Love them from afar. Bless them. Mm-mm. But focus on the people who's there for you. Mm-mm. Kasi minsan, we tend to be focused with everyone eh. Focus on your attention on the people who love you. Who's there for you, who's helping you improve, 'di ba? Who wants the best for you, bro. Pero yung mga anak mo sa'yo nakatira or meron silang ibang lugar na... Sa mami nila. Okay. Sila Pero nakatira. meron din silang for example, yung anak mong lalaki, may girlfriend ba yan? Wala Ikaw pa nagtuturo? so far. Wala pa so far. Hindi ko kailangan turuan eh. Okay. Iba ang consciousness ng mga bata ngayon eh. Oo. Gina-guide ko lang pero hindi mo kailangan turuan eh. Alam nila eh. Oo. Pero ako, blessed pa rin ako kasi yung anak kong babae, suplada, ayaw ng lalaki, masipag mag-aral. Yeah! Oh, yeah. Wow. Pero sa panahon ngayon, no, mapunta tayo sa relationship. Sa panahon kasi ngayon, hindi na rin uso yung ligawan eh, no? Ikaw ba, naniniwala ka ba sa ligaw? Ano bang masasabi mo on the context of ligaw? Never ako naniwala sa ligaw. Bakit? Kasi ang ligaw for me, hindi ko sinasabing magkamanligaw. Ang ligaw for me, kahit maging kayo na, nililigawan mo pa rin yan. It's a long process. The ligaw never stops. Pero yung ligawang, okay, ganito ko, ganyan, nantayin ko yung sagot mo, hindi ako naniniwala dun. I believe in hanging out, being yourself. Ayoko ng best foot forward. Being friends. No, being friends, being hanging out hanggang sa when you guys hit it off. Kasi when you hit it off, you hit it off eh. Ganun lang yun eh. And then pag-usapan nyo na pwede bang can we get to know each other in a relationship? You can. 'Di ba? Parang ganun. If it doesn't work out, we can always break up. 'Di ba? Parang ganun ako. Anchoring on values din, anchoring on friendship. Oo. Na kung mangyari, maging friends kayo or maging ka-relasyon kayo, why not? Tama. Exactly. Grabe. So yun yung hindi talaga ako naniniwala sa ligawan kasi yung ligawan parang pang nice guy siya, bro. Ay, bigyan kitang flowers, ang bait-bait ko, parang tapos biglang pag naging kayo na, naghihiwalay na. Kasi hindi ikaw yun. Nag-best foot forward ka. Not compared sa ikaw lang yung ikaw. Mamahalin ka niya as ikaw. Mamahalin niya yung flaws mo. I-embrace niya yung light and yung dark mo. Correct. Iba yun eh. Oo. Kaya minsan doon nagkakaroon ng failed relationship. No? Exactly. Kasi hindi totoo yung mga pinapakita. Yeah. Hindi totoo yung mga nangyayari. Kasi talagang best foot forward lang talaga. Oo. Tama. Yun. So, maging totoo kayo sa sarili nyo. Yun lang yung ma-advise ko. Maging totoo kayo sa sarili nyo. Huwag kang matakot. Kasi hindi ka nga para sa lahat. Hindi lahat mamahalin ka. Diba? Mag-focus ka dun sa para sa'yo. Yung mga taong para sa'yo. Correct. Isang Tio Bray, bro, merong bang nangyayaring mga challenges? Meron ka bang pinagdadaanan ngayon na kung saan natututo ka everyday? Bro, lahat. Hindi naman tayo nawawala ng i-heal eh. Oo. Hanggang ngayon, continuous process pa din. Kasi ngayon, considered mo ba you are already on your peak? Success ka? Wala nasa pa. success ka na? We're just getting started, bro. Kumbaga, parang, pag sinabi mo ng sarili mong eto na ako, yun na yung katapusan mo eh. Para sa akin eh. Hindi eh. Ang buhay life is meant to be pursued. Alam mo yun? Parang hindi siya natatapos eh. Yung learning, yung healing, yung improving yourself, hindi ka dapat tumigil eh. I mean, you're just getting started. Saka wag mong kalimutan maging bata. Oo. At heart. Kasi sobrang daming bayarin, sobrang daming trabaho, sobrang daming responsibilidad. Yung mga adults ngayon nakalimutan na nilang maging bata. Kaya siguro sila tumatanda at hindi na nagkakagusto yung bata sa kanila.
tingin mo ba mas okay 'yon na sabi nga 'di ba, tito or fuckboy, mas okay tingin mo na mas piliin nila ang tito compare sa mga kabataan? Yung ba yung context noon? Depende. Depende, Kanya-kanya silang taste eh. Kung gusto mo ng responsable na, gusto mo na ng sawa na sa kalokohan, pili ka ng tito. Oo. 'Di ba? Gusto mo ng allowance, 'di ba? Oo, kasi syempre ang maganda kasi doon is yung tito, na siya no? Kumbaga stable na. Matured na, mag-isip, responsible na. Kung gusto mo kung hindi ka na toxic, ayaw mo na dun sa lalaking inaaway ka, away ng away, magtito ka. Pero kung gusto mo pang toxic, di by all means, dun ka muna sa F-boy, di ba? Correct. Yun eh. Pero ang tito, hindi na tumatanggap ng bullshit yan, di ba? Okay. Move on. Correct. Di ba? Kasi busy yan sa pag-i-improve ng buhay niya para mag-improve ang buhay niyo lahat. What's next for Tio Bray? Ngayon, nangyayari sa iyo ngayon. Nakuha mo na ba yung gusto mong gawin sa buhay? Hindi pa rin. Hindi pa. We're just getting started, bro. What's next? Siguro sa akin, I leave it all to the universe. I leave it to God. Kasi ang ganda ng binibigay niya eh. Parang mag-a-unfold yan. Pero one thing's for sure, I will never stop healing. I will never stop improving. And I will just continue making content na makakapagpatawa, makakapagpasaya. And then, let's see how far this goes. Diba? Kasi pag pinlano mo, parang may expectation eh. Nakakasama eh. Diba? So, hayaan mo lang. Maganda naman yung binigay ngayon eh. Ngayon pa ba hindi ka magtitiwala? Correct. Diba? Pero ano mga future plans mo? Or ngayon, diba? Or meron ka bang ganon? Or talagang you're just... future plans ko, ang gusto kong mapuntahan talaga is maging businessman. And at the same time, maging itong podcast naman. Maging podcaster, interview na ng yung mga malalaking tao, mga celebrity, maging magaling na interviewer. Yun talaga yung nakikita kong sarili ko. Yun yung gusto mo talagang hindi mo gustong pasukin yung mga, for example, politika kasi iba mga artista turn into politicians. Ang dami nang sinasabi sa akin yan, kahit yung family ng mom ko eh. Sinasabi kasi wala na eh. Bakit hindi ka Hindi siya for me. I saw myself as an entertainer, not to be a politician. Tsaka, sorry na lang, pero hindi ako masyadong leaning towards sa politika. Hindi na nga ako nanonood ng news eh. Parang ganun. Okay. Thank you so much, bro. No? So, thank you. Thank you. Ano na lang ang ma-advise mo sa mga viewers natin, sa mga followers mo, para ma-inspire naman sila? Ano ba yung tingin mo na pwede natin maibigay na last, natin? Ayun. Na words, na inspiring words. Anong mas papayo mo? Binigay ang mapapayo ko sa lahat. Be yourself. Love yourself, unang-una. Diba? Love yourself. Mahalin mo muna sarili mo. Hindi ka madamot pag mahal mo yung sarili mo. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, you can receive love. You can also give love. You have love overflowing sa lahat. So, unahin mo yung sarili mo, i-heal mo yung sarili mo, heal mo yung false beliefs mo, and then everything will follow. Yun lang. Yun lang ma-advise ko. Sa mga tito na anong ma-advise mo sa kanila? Sa mga tao na tingin mo nawawalan na ng pag-asa, sa tingin yung mga taong single pa dyan. Tingin mo? Ako nga single pa eh. Yan. Diba? Pero sa akin, maging bata ka lang. Yun. Maging bata ka lang, huwag kang tumigil. Huwag mo silang habulin, ayusin mo yung buhay mo, be passionate about life. Go out, 'di ba? Get some sun, meditate, exercise. Everything will follow. Huwag kang tumigil improving yourself. Maniwala ka sa akin. Butterfly ang lalapit sa iyo. Keep on improving ourselves, keep on doing things that we love. Yes. Na maging bata, huwag alisin yung childlike. Hindi childish childlike. Magkaiba 'yun. Childlike na kung saan lagi tayo magiging masaya. Yes. No, we also follow our passion. No, kasi exactly. Doon din 'yun eh, kasi kung ginagawa mo lang for the sake of money, hindi ka nag-enjoy, wala rin. Exactly. Diba? Exactly. Tama, diba?
OMSIM. Yung pera, wag mong i-goal yan. Kasi ano yan eh. Ilusyon ng pera. Ang pera, walang value yan. Not unless ibili mong kotse, ibili mong bakasyon. And ano yan? Yan yung, kumbaga, balik sa'yo ng universe for giving value to the world. Yan yung balik sa'yo. So, pag in-improve mo yung value mo, mas malaki yung papasok na value sa'yo pabalik. Correct. Ayun. Sige, bro, thank you so much, no? Thank you, bro. Saan ka nila makikita? Sa mga social media, platforms mo, saan? Unang-una sa YouTube, Tio Bry. Facebook, Tio Bry channel. And then yung isa kong page na pang Reels, yung Tio Bry. And then TikTok, Instagram, Tio Bry. And then also, follow nyo yung Tito o Fuckboy Podcast. Podcast namin ni Agatep, launching this April. And then, Starseed Clothing, yun yung damit namin ni DJ Lunyo, yung project namin, collaboration namin ng damit. It's gonna be launched on May 28, so napaka-exciting. Yun lang, maraming salamat. Coexist Podcast. Coexist Podcast, yes. And also Spirituality. Thank you very much. Ayun, sige. Thank you so much, bro. Maraming salamat. Again, thank you so much thank you, bro. Saying yes to this Love you, bro. podcast. Maraming salamat. And thank you so much, no, sa mga viewers and listeners natin ngayon. If you found value in this episode, please follow, subscribe, comment, like, and share, and click that notification bell para updated ka sa mga bagong episode natin on YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na episode. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. See you in our next episode. Thank you so much. Yon, thank you so much, bro. Maraming salamat.